Napakalinis ng Japan. Kaya naman naisipan ko share sa inyo ang waste management dito sa lugar namin sa Yao City, Osaka. Kung sa atin, non-bio at biodegradable ang paghiwalay, dito sa lugar namin merong 8 categories ng basura. Buta di ba nakakalula na yun? Yun nga sa dalawa, pahirapan na i-segregate eh. Paano kung 8 pa? 8 magkakaibang basura ang kailangan mong hiwa-hiwalayin para lang makapagtapon dito. 4 times a week nga ang hakot dito sa lugar namin dito sa Japan. Nagsisimula ng Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Pero bago tayo matuloy sa hakutan ng basura, papakita ko muna sa inyo itong 3 uri ng plastic. 3 kulay ng plastic para sa segregation ng mga basura. Galing yan sa gobyerno at pag di nakalagay dyan ng basura itatapon nyo, hindi nila yan hahakutin. Ekis ka sa kanila. Walang hakot sa lugar mo. Inyo ang basura nyo. Proper segregation. Yon guys, may 3 kulay nga pala yung garbage bag na binibigay nila. Green, blue, at pink. Diyan sinesegregate yung magkakaibang basura at magkakaibang araw ng hakot. So tara, hakotin na natin. Simulan natin ngayon Tuesday. Every Tuesday nga ay green plastic ang hinahakot nila. At ang laman niya na yung mga burnable garbages. Yan guys, Martes ngayon. Tapos kung makikita nyo, yan, puro green yung basura. Tapos meron siyang bahay. Then green. Ilalagyan nila ng net yan kasi kinakain ng ubak. Mga food waste, kitchen waste, garden waste, diaper, napkin, tissue, karton, papel, at iba pa. Papunta naman tayo sa Wednesday. Pero naisipan kong hilo na lang Wednesday kasi masyadong komplikado ipaliwanag ang hakot tuwing Wednesday. So tara muna sa Thursday. So tuwing Thursday, ang hinahakot naman dito is yung pink plastic ng laman yung mga plastic mismo. Yung plastic na pwedeng i-recycle para gawin ulit plastic. Yun yung mga plastic na plastic. Hindi yun yung kaibigan mo at kaibigan ko. Mga plastic lang na wrapper, plastic bag, yung mga ganong klaseng basura. At sobrang dami naman yung klase, yung mga label ng mga bote, doon din nilalagay. Takip ng bote, doon din nilalagay. So, dyan sa 3 araw na hindi pa nakakalito. Burnable, mga plastic, and burnable ulit. Makapunta tayo sa Wednesday. Yan na yung pinakamahirap na hakutan dito. Tuwing Wednesday, magkakaibang basura ang hinahakot nila. Actually, tuwing Wednesday, hindi namin alam kung anong hahakutin. Sinisilip na lang namin doon sa tambaan ng basura kung ano yung laman ng mga basura nila. Tapos ginagaya na lang namin kung anong itatapon namin. Today is Wednesday at ang ating basura ay blue plastic. Ang laman ay mga lata bote. Pero pinangungo kasi yan eh. Ayun, ito. Kadalasan natitira na lang dyan yung mga glass bottle. Mga babasagin. Kasi yung lata may kumukuha niyan, binibenta rin nila dyan na junk shop. Sobrang dami nangunguha niyan dito kasi isip mo walang puhunan, kukunin mo lang. So magkakapera ka na. Pero dito sa loob ng bahay, nakasegregate na yan. Hiwa-hiwalay na yung mga basura namin. For example, first Wednesday is mga PET bottles. PET bottles na wala ng label, malinis na, nahawhawan nyo na yung mga bote. Hawhawan nyo. Malinis na yung mga bote, wala ng label, wala ng takip, at wala na rin mga tirang juice. Natapon nyo na yon at nahawhawan nyo na ng tubig. Yun yung unang hakot, yung mga PET bottles lang. Ito guys yung PET bottle, yung mga clear bottles lang. Yan lang ang laman yan. Wala na yung sticker tsaka yung takip, nililipat nila sa ibang lagayan. Every Wednesday, hinahakot din dyan ng blue plastic. Yan yung laman niya na yung mga dilata, lata ng soft drinks, lata ng alak, lata ng sardinas. Mga glass bottles na pwedeng i-recycle para gawing ulit glass. Meron din silang mga kaldero, mga small appliances na kasya dun sa plastic tulad ng blower, hair blower. Meron ding kettle na umiinit. Meron ding mga waffle maker na kasya dun. Saka yung mga Tupperware tile na mga plastic, dyan din nila tinatapon yan. Kasi iba yung recycling nun sa mga PET bottle tsaka doon sa plastic na mga plastic bag. So ang last nating hakot ay mga karton. Every Wednesday din yata to. Pero hindi talaga ako sigurado. Basta nakikita ko lang sila, tatapon sila ng mga box. Yan minsan yung hakot ng basura. Puro karton tsaka newspaper lang. May araw na ganun parang hindi, naka-schedule yun. Basta may schedule yan. Every last Wednesday yata or Monday, Monday of the month. Ayun. Ayun o. Ayun, nakita nyo ba yun? Puro karton. Yun pagka may ganito na yung bike, yan. Ilang araw na yan dito, tapos hindi binabalikan ng may kanya. Pag may ganong notice na, kukunin na nila yan, tapos dadalhin sa mga storage para doon na tatawagan yung may kanya. Tapos tatanong ko, tutubusin pa kasi may bayad yung tubos niyan eh. Tapos yung presyo, parang halos bumili ka ng second hand na bike. Yung akin dati kasi nakuha. Ayun pa isa. Yan. Mga yan, wala na nagkiklaim. Ito nga, walang lock eh.
Hindi nakalock yung bike na yun. Yun, walang lock yun. Iniwan lang nila basta. Siguro kung kinuha yun sa mga parking lot, tapos iniwan na dun ng mga lasing. Yan, may mga basura din na puro ano lang, papel, tsaka karton. Tapos nakiwalay din yung mga lata. Alright. Tapos may hakot din tayo guys ng mga dyaryo, karton, libro, magazine. Yan, ibang araw din ang hakot niyan. Yung mga papel na pwede ulit i-recycle para gawing papel. Napakagaling nila, no? So yun guys, kung meron kayong mga basurang malalaki tulad ng lamesa, rep, TV, sopa, basta yung mga oversize na mga basura. Abdul High Blood. Abdul, eri na nga prador mo. Kukunin na lang. May kasama pang kutsyon. Bayaran mo shipping ha. Pag may mga oversize kayong basura, may dagdag payment yan. Hindi yan yung tulad sa Pinas na pag nagtapong ka ng rep, magagawa ng mga kapitbahay natin pwedeng mga lakal doon. Kasi nga naman, maraming mapapakinabangan nun. Dito sa Japan, kailangan nyo pang bayaran yan para hakutin yung basura nyo. Kahit gumagana yan, kahit ayos pa yan, wala. Kailangan nyo bayaran yung hakot ng basura pag oversize na yung hakot. So yun guys, no, tatapusin na natin itong walang kwentang basurahan na to. Short vlog lang, sharing is caring. Sana may natutunan kayo. Baka may aspiring dyan na to, gustong tumakbo ng SK, kapitan sa mga in the future, baka sakaling magamit nyo tong reference ng mga basurang to para maging mas maayos ang mundo. Save the earth. RRR. Reuse, reduce, recycle. Ano daw? So paano ang susunod nating video? Tapusin na natin to rito. Diyan eh. Wala kaming pakialam!